democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurodilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurodilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. As a member of Manila Broadcasting Company, Media Group, and kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas, sister station of DZRH, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Radyo Natin FM Cotabato City aired 24/7. Magandang hapon na Central Mindanao.
Itama po ng mga orasan, ang oras po sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Ngayon ay araw ng Thursday, ika-4 sa buwan ng Disyembre 2025 at ay ika-13 sa buwan ng Jumada al-Akhir 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay maghatid ng mga balita. Kaganapan na sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan po ng ating station manager, sa ngalan ng ating broadcast media engineer, sa ating news head, sa ating pong news writer, ako po ang inyong pansamantalang makakasama sa arangkada balita, Analiza Abbas. Manatili ho nakatutok sa Radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At bago ho tayo sa atin pong arangkada balita, sa atin pong mga balita, dumako ho muna tayo sa lagay ng atin pong panahon mula sa Pag-asa DOST Cotabato. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May pulong-pulong pag-ulan, kidlat at kulog dulot ng localized thunderstorms. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorms. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 23.0 degrees Celsius at 32.6 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:41 ng umaga at lulubog ngayong 5:25 ng hapon. At yan ang lagay ng ating pong panahon mula sa Pag-asa DOST Cotabato. Hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang ang Radyo natin FM Cotabato City, maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Siyam na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon at dumako na ho tayo sa timpong mga balita. Isinagawa ang kauna-unahang Cotabato City Housing Summit kung saan pinangunahan ng lokal na pamahalaan, barangay leaders, national agencies, BARM partners, civil society at private sector ang mga pangunahing issue sa pabahay ng lungsod. Layunin ng summit na tukuyin ang ligtas at angkop na lugar para sa mga pabahay. Ayusin ang listahan ng mga pamilyang nangailangan ng relokasyon, pag-usapan ng tamang pagpupundo at mga programa at tiyakin na ang bawat Cotabateño ay may pagkakataong magkaroon ng maayos, ligtas at marangal na tahanan. 10 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Samantala, idiniin ng Bangsamoro. Idiniin ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament na pangunahing prioridad nila ang pagpasa ng
districting bill at proposed 2026 budget bago matapos ang taon. Sinabi ito ni Deputy Speaker MP Attorney Nabil Tan sa isang press conference kasama sina MP Attorney John Anthony Lim at MP Attorney Jose Lorena. Kumpiyansa si MP Tan na maipapasa ngayong Disyembre ang districting bill na magiging batayan ng unang regional parliament election sa Marso 2026. Ayon na kay Majority Floor Leader Lim, nakahanda ang BTA na ipasa ang mga kinakailangang probisyon para sa maayos na halalan. 11 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Nagsagawa ng libreng serbisyo ang Bangsamoro Human Rights Commission sa City Mall, Cotabato noong Miyerkules. Pinaunahan ito ni Nina Attorney Aladin S. Tamama at BHRC Chairperson Attorney Abdul Rashid P. Kalim kasama ang Integrated Board of the Philippines sa Cotabato Chapter. Nagbigay sila ng legal, medical at iba pang serbisyo sa publiko. Dumalo rin ang iba't ibang ahensya tulad ng PSA, MOLE, PhilHealth at PLDT. Layo ng aktibidad na palakasin ang ugnayan sa komunidad at tugunan ang pangailangan ng publiko. Ayon na kay BHRC Chairperson Kalim, patuloy ang komisyon sa pagpapatupad ng mga programang tutugon sa pangailangan ng mamamayan. Suportado ito ng IBP Cotabato Chapter. Ayon kay Attorney Bay Pangandongan G. Dilanggalen. 13 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, tinalakay sa Subcommittee ng Committee on Finance, Budget and Management ang 71 million pesos sa budget ng Department Academy of the Bangsamoro DAB para sa 2026. Ito ay para sa mga programa ng DAB tulad ng training, research at capacity building sa Burma. Ayon kay DAB Executive Director Nasruddin Yusuf, ilalaan ito sa pagsasanay ng mga opisyal at empleyado ng Burma government. Layunin nitong mapalakas ang implementasyon ng mga programa sa rehiyon. 14 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sa patuloy na pag-iikot ng programang Project Baba, Bridging Access to Basic Assistance. Kahapon, December 3, 2025, tinungo ng Project Baba ang Barangay Mumpong upang ibaba ang mga serbisyo at tulong mula sa lokal na pamahalaan. Pinaunahan ito ni mismo Mayor Abdul Main Abbas at Vice Mayor Dato Babstil Sinsuat kasama ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang Project Baba Medical Outreach Program ay naglalayong palawakin ang serbisyo medikal at matugunan ang pangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng pagkakaloob ng livelihood assistance at iba pa na siyang makakatulong sa mga kababayang nasa laylayang lugar. Ang Project Baba Bridging Access to Basic Assistance ay isang flagship program. Ngayon ang lokal na pamahalaan na may layuning mailapit at maipadama ang mga serbisyong magbibigay ng tulong at suporta sa mamamayan ng Dato Udin Sinsuat.
Katuwang pa rin sa matagumpay na programa ang IPHO Maguindanao. RHU dato din na sinsuat 35th MC Marine Battalion Landing Team 5 at mga municipal offices ng MSSD at MAFAR sa dato din sinsuat Maguindanao. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Buong pusong nakikisa ang buong hanay ng MSSD sa pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga persons with disabilities. Higit pa sa pagbati, ito ay pag-renew ng aming commitment. Ang patuloy na pagtiyak na ang inyong mga karapatan ay nagbibigay. Ang inyong kapakanan ay naisa alang-alang at ang inyong dignidad ay lubos na nirerespeto. Sa ilalim ng older persons and persons with disability program ay patuloy ang MSSD na tumutugon sa inyong pangunahing pangailangan, lalo na ang mga kabilang sa indigent, vulnerable at marginalized na sector. Kabilang sa mga intervention ng OPPWD program, ang pagbibigay ng assistive devices, referral services, financial assistance sa ilalim ng Kalinga para sa May Kapansanan program, suporta sa kabuhayan sa ilalim ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan na program at medical assistance sa ilalim naman ng Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in Response to Emergency Situation o BCARE sa program. Bahagi rin ng serbisyo ng MSSD ang Center for Persons with Disabilities, isang pasilidad na nakatuon sa pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan. Layunin na kayo ay maging produktibo at may tiwala sa sarili. Aktibo rin ang ahensya na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang institusyon para sa physical rehabilitation at iba pang pangailangan. Palalawakin at paunlarin pa ang mga programa at serbisyo upang matulungan ang inyong productivity. Mapalawak ang inyong makabuluhang partisipasyon sa lipunan at masiguro ang inyong buhay na may ganap na dignidad. 18 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at magbabalik po ang arangkada balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, nagahatag og servisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang #1 suki ng bahayan.
Plaza, di kalidad na botella pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna, nanguna. Bisitahin ang Imperial Alliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Radyo natin. 23 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng radyo natin sa Cotabato City. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Ang oras po yan, ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, Alrais Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanila pong General Director Dato Suraba Abutazil Jr. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, nagsagawa ng inspeksyon ang Commission on Audit sa mga bagong kagamitan ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur noong Disyembre 2. Ito ay pinangunahan ni State Auditor Force Insuata P. Magumpara. CPA ang team na nagsagawa ng verifikasyon kasama sina Engineer John Ree, Jari Abu at Noruddin Abdullah. Kabilang sa mga kagamitan na sinuri ay ang utility van, drop side truck, garbage compactor truck at tractor head. Layunin ng COA na tiyakin na sumusunod sa pamantayan at kompleto ang dokumentasyon ng mga ito. Ayon sa pamahalaan, ang mga kagamitan ay para mapahusay ang serbisyo publiko sa Maguindanao del Sur sa ilalim ni Governor Dato Ali M. Mitimbang Sr.
26 minutes sa makalipas ng alas 4 ng hapon. At sa puntong ito atin pong pakinggan ang naging panayam kay Bangsamoro Human Rights Commission Promotion Division on-hit attorney Aladdin S. Tamama, CPA, kaugnay sa sinagawa pong intra-school debate competition at ito ay bahagi pa rin ng celebration ng Bangsamoro Rights Consciousness Week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito pong inter-school debate competition na ito ay sinagawa po natin as part of the celebration of the Bangsamoro Human Rights Consciousness Week for this year, no? 2005. Pero nagsimula po tayo from year 2023 pa po, no? So, kaya natin po ito sinasagawa kasi under the Republic Act 1971 or otherwise known as the National Human Rights Consciousness Week Act of 2002, no? Declaring December 4 to 10 as the National Human Rights Consciousness Week in the country. Kasama po doon yung all levels of education or learning institution, both public and private, shall celebrate the week in simple and appropriate ceremonies, no? To propagate particularly among the students, a human rights culture aims at sustainable development in the country. So, kasama po ito sa celebration. At napili po natin ang debate because debate is part and subsumed in the rights of every citizen, freedom of speech and of expression. Mention po natin na walang kinikilingan at fair po yung ating ginawang debate kasi meron po tayong criteria po na sinusunod. No? At yung narinig po natin yung kanilang debate, no? Makikita po natin na lahat po sila ay magagaling, lahat po sila ay deserve manalo. No? Pero tayo po ay kumuha po ng mga adjudicators din who are credible and may background din po about debate. No? So, mayroon po tayong sinusunod na criteria po. Itong debate na ito ay relevant sa ating Bangsamoro youth, no? Because other than it is part of the freedom of speech and expression, ito rin po ay naging avenue to hear their voice, no? Mapakinggan po natin kung ano ang kanilang saloobin at iniisip tungkol sa iba't ibang human rights issues which are relevant, no? Not only in Bar, but as the entire country as a whole, no? So, yung ating mga estudyante po ng mga kabataan, narinig po natin kung ano yung kanilang opinions at mga saloobin hinggil sa iba't ibang paksa. Yes. Sir, ilan po ba yung participante at anong mga school po? Okay. Mayroon po tayong 6 na participants, no? At in-open po yan sa social media, no? O yung registration, no? Through Facebook. So, first come first basis sila, nagpa-register sila. Okay. So, yung mga schools po na nagpa-register, no? At participants natin ay yung in the village, the Sukat Kudarat National High School, mayroon tayong Cotabato City National High School Ocas, we have the Cotabato City National High School main campus, Bangsamoro Stand-Alone High School, at saka yung MSU Maguindanao. Sila po yung 6 na participating. So, may mga premium po silang natanggap doon sa kanilang debate. No? So, yung mga cash prizes na premium nila ay
marireceive po nila sa culmination ng ating Bangsamoro Human Rights Consciousness Week, which will be on December 10. Okay, once again, nagpapasalamat po kami. Itong inter-school debate is just one of the many activities po na kinandak natin sa Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. No? So, yun po matatandaan ng December 1, nag-kick-off ceremony po tayo sa OCM grounds. At after that, ay nag-celebrate po tayo ng end vow campaign natin. Yung Rights Beyond Bar at nag-monitor po tayo. Nag-visit po tayo sa City Jail Facility for Women. No? Then, noong December 2 po ay nagkaroon po tayo ng release of grants, no, sa mga victims of human rights violations sa SGA. Tapos kahapon po, kung matandaan niyo sa City Mall po, ay nagkaroon po tayo ng kalinga at karapatan, libreng serbisyong pampubliko po, legal na serbisyo at saka medical na serbisyo. Tapos kanina po ay nagkaroon po tayo ng inter-school debate. So, hindi lang po dito sa mainland or sa region yung ating celebration kasi ang ating mga provinces po, no, kasama na po ang island provinces ay nagsiselebrate din po sila ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. In fact, noong December 3 po ay nagkaroon po ng ceremonial release ng mga birth certificate sa mga kababayan po natin ng mga badyaw sa tawi-tawi. No? Okay? So, maliban dyan po, ang pinaka-culmination po natin ay sa December 10 kasi yun yung International Human Rights Day at magkakaroon po tayo ng culminating activity sa SAC. 32 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Mga kaibigan, atin pong napakinggan ang naging panayam kay Bangsamoro Human Rights Commission Promotion Division Head Attorney Aladin S. Tamama CPA, kaugnay po sa isinagawang inter-school debate competition at ito ay bahagi pa rin ng celebration ng Bangsamoro Rights Consciousness Week. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, hindi na nakakaligtas sa mga tauhan ng Philippine National Police ang tangkang pagpupuslit ng imported na sigarilyong higit 21 million pesos ang halaga sa Zamboanga City, linggo ng umaga. Dakong alas 9 ng umaga nang isagawa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng R2 RSOU led unit and PNP, CIDMU, SIU, RMU9, HPG, CIDG, S2, MBLT1 at Bureau of Customs sa Port Area, Zamboanga City. Nasamsam sa isang puting 6-wheeler wing van ang nasa 300 master cases ng assorted cigarettes na pinaniniwala ang ipinuslit sa lungsod. Dinakip ang van driver na 42 years old at taga-barangay San Jose, Kawakawa, habang ang nakumpiskang items at sasakyan ay dinala sa CIDMU, SIU para sa wastong dokumentasyon at paghahanda ng mga kaukulang kaso. Isinagawa ang operasyon alinsunod sa interim guidelines on anti-agricultural economic sabotage, kung saan katuwang ng PNP ang RMU9 sa inventory, dokumentasyon at koordinasyon sa National Tobacco Administration at Bureau of Internal Revenue. "35 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pangarang kadabalita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At sa iba pa nating mga balita upang higit pang mapabilis maging mas transparent at mas gender responsive
ang pagatid ng tulong pang-emergency. Isinagawa ng MSSD ang orientation workshop and preliminary rollout ng Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in response to emergency situation of BCARE sa portal mula Nobyembre 28 hanggang Disyembre 1, 2025 sa Davao City. Dumalo sa 3 araw na pagsasanay ang 46 na social workers at support staff ng Crisis Intervention Unit mula sa regional, city at provincial offices sa buong BARM. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kanilang frontline competencies at ihanda ang ministry para sa initial rollout ng digital service delivery system. Ang BCARE's portal, isang inobasyon ng MSSD-CIU, ay dinisenyo pang mapadali ang assessment, interview at application process ng mga individual na nasa krisis sa pamamagitan ng hands-on workshops at simulation exercises na natutuunan ng mga kalahok ang paggamit ng portal, pag-encode ng datos at pagproseso ng digital applications na mas magpapabilis sa pag-abot ng tulong sa mga bangsamoro. Tampok sa aktibidad ang best practices sharing mula sa Department of Social Welfare and Development o Department of Social Welfare and Development, Field Offices, Office 11, DSWD 11, nakakuha ang mga kalahok ng mahalagang kaalaman tungkol sa ekspertong epektibong crisis intervention, workflow enhancement at documentation na practices na maaaring iangkop sa BARM context, lalo na sa pagpapatibay ng BCARES at hatid services na palakas ng aktibidad ang kaalaman at kasanayan ng CIU staff bilang isang mahalagang hakbang tungo sa mas efficient technology-enabled and people-centered crisis intervention system. 38 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay atin po sa inyo ng Virginia Food Incorporated. Glang Eye Care Clinic, matatagpuan sa may second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. Owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. Hati din po sa inyo ng Glang o ng Lucky Sat Pandesal, located at Gutierrez Avenue, Cotabato City. Owned and managed by Ma'am Angelina Soriano, Biryani House, Cotabato Branch. At syempre panatilihing malakas, malusog ang atin pong pangatawan Mag-Synergia. Lahat po ng produkto ng Synergia ay pure at natural. Certified World Health Organization, Department of Health, FDA approved and halal certified. Hati din po sa inyo ng Inwaw electric motor sa mga kaibigan ho natin na nais magkaroon ng sasakyang hindi bumubuga ng usok. Siguradong makakatulong sa atin pong kalikasan na mag-Inwaw electric motor. Para sa karagdagang impormasyon na patungkol sa Inwaw electric motor, pwede ho kayong tumawag sa 092695-80840. Sa mga kaibigan ho natin naghanap ng mga iba't ibang appliances, punta na ho sa Imperial Appliance Plaza. Matatagpuan sa may Makakua 35th Street, Lima, Poblacion 5, Cotabato City. 40 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. At dumako na ho tayo sa atin pong balitang pambansa. Bukas ang Philippine National Police o PNP
sa posibilidad ng pag-aalok ng national government ng pabuya para madakip si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Department of the Interior and the Local Government, DILG, at sa Office of the President, kaugnay ng lahat ng posibleng hakbang para mapabilis na matuntun at maaresto ang dating mambabatas. Pinaliwanag niya nga maaaring magpalawak sa saklaw ng mga impormasyong magagamit mula sa mga komunidad ang pagkakaroon ng reward system. Dagdag pa ni Nartates na nasa sandaling maglabas ng polisiya. Nakahanda ang PNP na agarang maglatag ng proseso sa pagbibigay ng pabuya. Ang proactive na posisyong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang law enforcement operations, palakasin ang intelligence coordination at tiyaking mananagot ang mga puganting naharap sa mabibigat na kaso. 42 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Samantala, tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, na lumahok sa investigasyon sa flood control project sa kanyang distrito. Inihayag ito ni Duterte nitong Huwebes, Disyembre 4, at sinabing ayon sa kanyang liham, walang kapangyarihan ang ICI laban sa mga miyembro ng Kongreso dahil bahagi ito ng executive branch. Iginiit ni Duterte na may kumpletong access ang executive sa mga dokumento sa pamagitan ng maahensya ng tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENR, DICT at DTI. Kaya hindi na anya kailangan ng Malacanang ang tulong ng Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng supervision ng executive. Inirekomenda rin ni Duterte sa kanyang liham na imbestigahan na lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya at dating Speaker Martin Romualdez batay sa mga pahayag ni dating Representative Zaldico. Samantala, ang naturang pahayag ay isang araw matapos sabihin ni Duterte kahapon, Disyembre 3, na bukas siya sa investigasyon sa ICI. "43 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon, formal lang nagbitiw si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Bunsod umano ng kanyang edad at stress. Ang ICI ang komisyon na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siyang mag-imbestiga sa anomalyang flood control project sa bansa. Mismong si ICI Chairman Andres Rias Jr. ang nag-anunsyo ng pagbibitaw ni Singson mula sa ICI sa isang pulong balitaan kahapon. Ayon kay Reyes, tinukoy ni Singson ang kanyang edad at stressful sa trabaho sa ICI bilang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Nabatid na magiging epektibo ang pagbibitiw ni Singson sa ICI sa December 15, ngunit maaari itong ma-extend hanggang sa Disyembre 31. Dagdag pa ni Reyes na sa ngayon ay naantabayanan pa nila ang pagtanggap ng palasyo sa resignasyon ni Singson. Gayon din kung sino ang makakapalit niya sa posisyon. Si Singson ay kabilang sa 3 miyembro ng ICI. Bukod sa kanya, miyembro din siya na miyembro rin ng ICI sina Reyes na nagsisilbing chairman nito at si Rosana Fajardo. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Reyes na sa kabila ng pagbibitiw ni Singson ay maaari pa ring
mapagkatiwalaan ng publiko ang ICI at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga sa anomalya. Matatandaan una nang ring nagbitiw si Baguio City Mayor Benji Magalong sa ICI bilang special advisor nito. 45 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa kaugnay na balita, marami pang magagaling na naiwan sa Independent Commission for Infrastructure. Maliban na kay dating Department of Public Works and Highways, Secretary Rogelio Babes Singson, nag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw sa komisyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi maapektuhan ang ginagawang trabaho ng ICI dahil sa magagaling na personalidad ang itinalaga sa komisyon. Sinabi ni Castro na nananatiling matatag ang ICI sa kanilang ginagawang trabaho at mayroon lamang malisyoso na sumakay agad para pahinain ang komisyon na siyang gustong mangyari ng mga iniimbestigahan, lalo na ang mga bagong pangalan na lumutang at tagilid dahil sa katiwalian. Nauna nang umalis sa ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa isyu ng dupling posisyon nito bilang alkalde at bilang special advisor. For 47 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahirap ang kinakaharap na hamon ngayon ng bansa, partikular na ang isyu ng katiwalian. Sa ginanap na media fellowship noong Miyerkules ng gabi, inihalin tulad ng Pangulo sa sakit na cancer ang talamak na problema sa katiwalian, kaya sinisimulan niyang baguhin ang komplikadong sistema at gumawa ng major surgery. Dahil sa katiwalian, sinabi ng Pangulo na marami ang nagdurusa kaya kailangang gawin ang mga pagbabago. Humingi ng dispensa ang Pangulo sa maraming Pilipinong naapektuhan ng katiwalian, partikular ang dumanas ng mga matitinding pagbaha dahil sa palpak na flood control projects, kaya panahon na para mawala ang talamak na problema na nagsimula 3 dekada na ang nakaraan. Sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na kailangan tiisin ang paghirap at sakit na nararanasan sa ngayon dahil sa katiwalian, subalit naniniwala itong maghihilom din ito sa lalong madaling panahon dahil iniimbestigahan na, ginasuhan at hinahabol na ng batas ang mga natukoy na nagnakaw sa kaban ng bayan. Tiniyak ng Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang kampanya ng korupsyon upang matapos na ang mga pagsasamantala ng ilan sa mga Pilipino sa ikinagulat ng publiko. Kasama na siya matapos malantad ang bilyong-bilyong ninakaw sa gobyerno. 49 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, umaabot sa 355 ang security escorts ni Vice President Sara Duterte na naka-parol pa rin sa kabila ng naunang mga pahayag niya na mag-avail ng private services para sa kanyang seguridad. Base sa ulat ng Commission on Audit o COA, sa spending ng Office of the Vice President o OVP noong 2024, may 165 plantilla positions at 616 na plantilla si Vice President Sara, kung saan 335 dito ang mga security escorts sa ilalim ng Vice Presidential Security and Protection Group. Pero ayon sa COA, mas mababa ang security detail ng
Vice Presidente noong 2024 kung ikukumpara sa 433 personnel na bumubuo sa VPS PG noong simula ng kanyang termino noong 2022. Noong 2023, nasa 443 personnel ang security escorts ni VP Sara at kapareho rin ito noong 2022. Magugunita na noong Disyembre 2024, inianunsyo ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na papalitan na ang mga security escorts ni VP Sara para tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng seguridad para sa ikalawang pinakamataas na leader ng bansa, pero tinutulan ito ng huli na sinabing kukuha na lamang siya mula sa mga pribadong ahensya kaugnay ng banta sa kanyang buhay kung may tatanggalin sa kanyang mga security detail. ₱51 sa makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa natin mga balita, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa Ghost Flood Control Project. Simula pa noong 2016, hindi pa kasama ang mga substandard ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na base ito sa humigit kumulang na 10,000 na proyekto na na-inspeksyon kung saan mahigit 600 ang natukoy na ghost projects. Kung magpapatuloy niya ang trend, ay paakyat pa ito kaya hindi lang 6% ng 30,000 o nasa 180 billion pesos. Mahigit ang napunta sa ghost, hindi pa kasama rito ang substandard projects. Naniniwala naman si Lacson na maliit na numero lamang ang naungkat at natalakaya ng Senate Blue Ribbon Committee kumpara sa kabuuang bilang ng mga posibleng ghost projects. Nagbabala naman ang senador na ang 110 billion pesos na ibinalik ni dating Department of Public Works and Highways DPWH District Engineer Henry Alcantara noong nakaraang linggo ay katiting lamang, kahit pa inasahang magbabalik pa siya ng karagdagang 200 million pesos sa mga darating na linggo. Sinabi naman ni Lacson na handa ang Blue Ribbon na tumulong sa mga ahensyang tulad ng Independent Commission for Infrastructure ICI, Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot kung makakatanggap sila ng bagong impormasyon. 54 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Muling nanindigan si Senador Mark Villar na walang basihan at hindi suportado ng anumang ebidensya ang aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Ginawa ni Villar ang pahayag matapos irekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman na magsagawa pa ng malalimang investigasyon laban sa kanya at kina Senador Francis Escudero, dating Senador Grace Poe at Mayor Nancy Binay matapos madawit sa flood control controversy. Samantala, sinabi naman ni Poe na ang rekomendasyon ng ICI ay nagpapakita lang na mali ang ibinabatong aligasyon na laban sa kanya. 55 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, naapektuhan ng flood control scandal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos bumagsak sa 21%
ang satisfaction ratings niya. Ayon sa survey ng public opinion research firm na WR Numero, ang kanyang satisfaction ratings na 21% ay pinakamababa na huling nakita umano noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nang inai-anunsyo ni Marcos ang investigasyon, pansamantalang tumaas ang kanyang rating mula 29% noong Abril patungong 35% noong Agosto, ayon pa sa WR Numero. Ngunit 3 buwan lang ang lumipas, lalong lumala umano ang sitwasyon. Marami kasi sa kanyang kaalyado, kabilang na ang kanyang pinsan at dating House Speaker na si Martin Romualdez, dating Executive Secretary Lucas Bersamin at nagbitiw na kongresistang si Elizalde Co ang nasangkot sa iskandalo. Ayon kay Julio Tihanki, isang political scientist at the La Salle University professor, nabawi ng Pangulo ang kontrol sa kanyang political narrative, pero hindi niya ito napanatili. 57 minutes makalipas alas 4 ng hapon. At bilang panghuli sa atin pong mga balita, nagbabala ang Department of Health o DOH nitong Huwebes sa December 4 laban sa mga peking gamot, bakuna at iba pang produktong medikal na ibinebenta online o sa mga hindi otorisadong pasilidad. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging mapanuri at huwag bumili kung may mali sa label o spelling, kakaiba ang itsura ng packaging, kulang ang FDA batch, lot number, manufacturing date o expiration date, kakaiba ang anyo ng gamot, walang visa o kung ang nagbibenta ay walang lisensya. Hinimok din ng DOH ang publiko na agad i-report sa Food and Drug Authority o FDA ang anumang kahinahinalang gamot o bakuna upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Minutes makalipas alas 4 ng hapon at wala na po tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Salamat sa lahat po ng nakinig. Hello kay Ma'am Sumbay Adam. Salam, watching from Takurong City. Alright, 58 minutes makalipas po alas 4 ng hapon. Hello kay Ma'am Giamalia Adsal, Alia Abbas, Ma'am Normina Tiban, Dance Dolo, Loud Clear. At hello sa aming station manager kay BCTR Sir Attorney Rogie Pai Mangulamas, sa lahat po ng Andong and Mangulamas family. Yan, at hello sa mga friends po natin dito sa lungsod ng Cotabato. Ayan, at bukas ay mayroon pong operation na Bigay Lunas sa Cotabato City. Ito ay handog po ng Mercury Drug Foundation Incorporated at ng Cotabato City Government ang isang araw na libreng selebrasyon, serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Cotabateño. At itinatayang 1,000 hanggang 1,200 na pasyente ang mabibigyan ng libreng check-up at gamot base po sa reseta ng on-site doctors. Para sa maayos po ang pila at mas mabilis ang proseso, mandatory ang pre-registration sa Office of Social Welfare and Development Services, OSWDS.
At punta lamang po sa OSWDS, DWS at ililista kayo ng team. Priority po ang persons with disabilities, senior citizens, single parents at mga kabilang sa vulnerable sectors. Ayan. Saan ba ang venue? Sa mga nagtatanong, sa mga kaibigan natin na taga Cotabato City. Ayan. Ang venue po ay sa Cotabato City Hall, Social Hall. Ayan. Bukas po yan, mga kaibigan, December 5, 2025, sa oras na alas 8, hanggang alas 3 ng hapon. Ayan, bukas po yan. Bukas po ito para sa lahat. Wala pong pinipiling barangay. At layunin po na maibigay ang tamang konsultasyon, reseta at gamot sa mga nangangailangan. Ayan, maswerte ho yung mga kaibigan ho natin na pupunta. Ayan, bukas sa Operation na Bigay Luna sa Cotabato City. Ayan. Oo. Yung mga kaibigan ho natin, lalong-lalo na yung ating pong mga nasa vulnerable sectors. Ayan. Ang mga priority ho ay ang atin pong mga kaibigan na PWD, senior citizens, single parents. Ayan. At punta na ho tayo doon sa hall ng social, Cotabato City Hall, Social Hall. Ayan. Isang magandang hapon at okay, wala na hutang yung oras sa atin pong arang kadabalita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Salamat sa pakikinig. Ayan, at yan po ang kabuuan natin pong arang kadabalita. Ngayon ay araw ng Thursday, 4 sa buwan ng Disyembre 2025. At 13 naman po sa buwan ng Jumada al-Akhir 1447 sa atin pong Hijri calendar. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. Sa ngalan po ng aming station manager sa bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City. At syempre sa ngalan ng pamunuan ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ganon din po sa Alraiz Ventures Corporation. Ako po inyong pansamantalang nakasama sa arang kadabalita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ako po si Analiza Abbas. Hanggang sa muli sa ganito pa ring oras at himpilan na manatili hong nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong-libo, 100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka punsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radio Natin. The country's friendly station. Radio Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radio Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million